Magbibigay po tayo ng report. Ano yung top killer, top deadliest diseases sa Pilipinas. Ito yung latest data natin. Top 12. Baka ninyo pa to alam. Ito yung babantayan natin. Ito yung pinakamaraming namamatay na Pilipino bawat taon. Ito po yung pinaka-statistics. Ito po, 6 months pa lang to. Half year, oh. Sakit sa puso, 60,000 na ang namamatay. 60,000 Filipinos die of heart disease. Half year pa lang to. Ayan, no? Sa cancer, 30,000. Nandito na po. So, kung merong namamatay, ito yung top 12 ang pag-uusapan natin. Alamin natin isa-isa from deadliest pababa. Number 1 killer talaga. Pinaka-mabilis makapatay in 1 minute, heart disease. Pag tumigil ang puso, ay tapos na usapan. Diba? Pati utak, mamamatay, buong katawan. So, ano risk factor for heart disease? Alam nyo naman to, di ba? Mga cholesterol, smoking, paninigarilyo, pagkain ng matataba, may lahi ng sakit sa puso, mga lalaki. Alam nyo naman ang sintomas, di ba? Mabigat ang dibdib, pang naglalakad, napapagod, shortness of breath, chest pain, minsan masakit ang panga o sa kaliwang kamay. Usually, mga 15 minutes ang sakit. Hindi siya 1 minute, hindi rin siya 1 hour. Basically, may gamot tayo, yung mga tinuturo ko sa inyo. Ay mga risk factors, high blood diabetes, ko-control natin para hindi magbara yung sa puso. Number 2, deadliest diseases sa Pilipinas. Usually, hindi naman nagbabago yung ranking niya. May konti lang galaw. Stroke, utak naman na nagbara. Yan. Ano, risk factor, smoking na naman. Talaga, malaki kasalanan ng smoke. Lagi siya top sa top 2. Diba? Mataas ang cholesterol, overweight. Ayan, no? Dating may stroke, nagkakaedad. Mas matatanda, mas na-stroke, mas na-heart attack. Kulang sa exercise, malakas uminom ng alak. Ito, irregular heartbeat. Yung mga may arrhythmia, abnormal heartbeat, pwede magloko yung tibok ng puso, mas nagbubuo yung dugo, pwede tumilapon sa utak. Kaya nga po, bilang internist cardiologist, ito yung top 2 dito. Sabi ko nga, mga 60,000 na mamatay, half year pa lang yan, heart disease, stroke, parang mga siguro 40,000 ang namamatay. Ganong karami. Stroke symptoms, nabubulol, biglang nanghina, ang kamay, nakakatakot talaga to. Dasal natin, huwag tayo ma-stroke kasi bigla na lang po eh. Kaya nga stroke, ibig sabihin ng stroke, bigla. Biglang hindi maggalaw, biglang nabulol, biglang nalito. Yan, bigla. Siyempre, i-control mo yung risk factors. Pag sobrang taas blood pressure, pwede pumutok yung stroke, di ba? Pag malabnaw ang dugo o malapot ang dugo, heavy smoker, yan po. Number 3, deadliest diseases, cancer. Sa Amerika, cancer is number 1. Tayo number 3. Okay? Ano cause ng cancer? Sigarilyo na naman. O, laging winner siya sa top 3. Alak. Pwede mag-cause ng liver cancer, nakakontribute liver cirrhosis. Overweight sa pagkain, unhealthy foods, di ba? Sunog, maraming preservatives, mas nagkakaedad din. Ayan, oh. Ito yung tinatawag na mga lifestyle disease. Hindi sila nakakahawa. Sakit sa puso, stroke, hindi nakakahawa, pero deadly. Pinakamarami namamatay dito. Unhealthy food. Okay? Tapos kung may lahi kayo ng cancer. Ano sintomas ng cancer? I have other videos on this. Siyempre, may bukol, namamayat, may mga pagdurugo. Pwede sa ilong, pwede sa bibig, sa plema, pwede sa pagdumi, o sa babae, so lumalabas sa private part, may dugo, so mga cervical cancer. May videos tayo dito. Siyempre, pag may cancer na, may chemotherapy, radiation, may surgery, pero gusto natin prevention kaya more prutas at gulay ang nire-recommend natin. Iwas sa mga fast foods at matataba. Number 4 killer, ang taas na ngayon Alam ko dati ang diabetes parang number 8 or number 9 na. Tumataas na rango niya. Number 4 killer na ngayon sa dami ng namamatay, diabetes na nilalagay sa death certificate. Okay? May lahi ng diabetes, overweight,
laging nakaupo, mataas ang cholesterol, pag nagbuntis, tumataas ang blood sugar, over 30, 40 years old. Ayan. Pero basically sa pagkain eh. Oo, sa pagkain. Okay? Ano ang sintomas ng may diabetes? Maraming walang symptoms. So pag wala kayong symptoms, papacheck tayo ng fasting blood sugar or hemoglobin A1C or urinalysis, makikita kung may asukal o yung ihi, titingnan kung lalapitan ng langgam, pwede rin yun. Diba? Matagal maghilom ang sugat. Laging gutom, may diabetes. Ihi ng ihi, dry mouth, hindi nakalagay dito, dry mouth. Madalas magka-infeksyon. Okay? Sa puwerta, nagkakaroon ng fungal infection, mahina katawan. Impotence sa lalaki pag matagal na diabetic, namamayat kahit kain ng kain, manhid. Usually, first sign is dry mouth. Tapos inom na tubig, papacheck blood sugar. Paano? Komplikasyon. Ang daming komplikasyon ng diabetes. Yung mga sa mata, sa kidney, sa puso. Control your blood sugar. Meron tayong mga tips, diba? Anong mga dapat kainin, anong prutas ang pwede. Bawas sa matatamis. Sabi ko nga, tubig na lang tayo. Tubig, lemon water, yun na lang, ha? Bawal lang mga juice masyado pag diabetic. Exercise, no smoking pa rin. Diba? So, treatment, diba? Diet, gamot sa blood sugar, diabetes medications, diba? Kasama metformin, pwede uminom ng metformin. Huwag maniwala sa mga fake news na sinasabi bawal ang metformin. Tapos, pag hindi makontrol, insulin. Number 5 killer, nakalagay sa death certificate, high blood pressure. Okay, meron talaga high blood lang eh. Dahil na high blood, umabot sa stroke, umabot sa heart attack. Okay. Pag nagkakaedad, mas tumataas ang blood pressure. Stressful ang trabaho, environment, di ba? Kung very stressful ang work mo, maraming iniisip, nakaka-high blood. Pag na-high blood, ang masakit na part dito sa may batok po, sa may likod yan. Severe headache. Pwede mahirapan huminga, fatigue, maglalabo ang paningin, minsan may pumuputok, malakas ang kabog, chest pain pwede rin. Alam nyo na naman yung diet sa high blood, basically iwas sa matataba at maalat na pagkain. Kita nyo, isda, gulay, munggo, pwede po yan. Number 6 killer, pneumonia. Actually, ito talaga ang pinaka-killer ng elderly, pag matatanda. Maraming mga ibang sakit, baka may diabetes, may sakit sa puso, pero yung pinaka-ending, kadalasan pulmonya. Kasi mahina na nga yung katawan, nadadapuan na ng mga bakterya, ayaw nang gumaling. So, napupuno ng plema yung baga, parami ng parami hanggang di makahinga. So, para hindi tamaan nito, actually may mga vaccines for pneumonia vaccine, alagaan ng baga, iwas air pollution, iwas smoking. Yan po. Palakasin ng baga. Symptoms of pneumonia, nilalagnat, maraming plema, may sputum cough. Treatment, antibiotic, syempre. Diba? Number 7, baka hindi nyo to alam, vascular diseases. Yung sa mga ugat-ugat, di ba? Ang isang pinaka-common, yung ugat na nasisira sa paa. Okay? So, pag may problema sa artery o sa vein sa paa, ito po, sabi ng classmate ko, vascular surgeon, Dr. Rick Quintos. Kay Rick, magaling na vascular surgeon. Ito daw pinaka-number 1 problem na nakikita niya sa Pilipinas. Ang mga Pilipino daw, pag diabetic, hindi inaalagaan ng paa. Pagtingin niya, ayan na, butas-butas na. May sugat na, may ulcer na ang paa, sugat-sugat na siya, palaki ng palaki yung sira, kadalasan pinuputol na yung paa. Below knee amputation. So, di ba, marami kayo nakikita, naputulan, naka-wheelchair, hindi na matapakan. Paano nga, ang diabetes sumisira sa arteries, sumisira sa nerves na mamanhid, nagsusugat, matagal siya naghihilom, ayan. So, kailangan talagang babantayan ng paa. Ito daw pinakamahalaga. Number 1 complaint ng pasyente ng mga vascular surgeon. Namamaga, maraming varicose veins, namamanhid, nagbiblister, nagsusugat. Ito.
O nasugat na, nililinis ng mga surgeon yan. Debridement, assessment, antibiotics. Ito po, para bantayan ng paa, blood sugar nyo. Check nyo lagi. Bili kayo ng blood sugar test. Exercise regularly habang wala pang sugat ang paa para maganda blood flow. Smoking na naman. Smoking talaga, pampakipot ng mga ugat natin sa paa. Lose weight para hindi matagtag. Wash feet regularly kung may mga sugat-sugat. Diba? Dapat comfortable yung shoes. Huwag masyado masikip. Huwag maglalakad ng nakapaa. Bawal na nakapaa pag diabetic. Kasi baka makatapak ka ng bubog o kahit ano. O paper clip, diba? O kahit ano, masugatan ka, maggasgas. Ayan, magsuot ka muna ng shoes. Ang mga sapatos, i-shake nyo muna. Baka may buhangin. Diba? Pag tapak mo, masugatan. Kasi nga, hindi na nararamdaman eh. Actually, may testing yan eh. Meron kami isa parang alambre. Ito yung paa mo, ginaganyan. Pag hindi na maramdaman, diabetic foot yun. Peripheral neuropathy ang tawag niya. Number 8, killer, kidney disease. Okay, ang daming may kidney disease. Number 8 lang pala to. Ang dami nagda-dialysis, around 75 to 80,000 Filipinos. Nakita ko sa survey, yan, nasisira kidneys. High blood at diabetes ang nagkakos niyan. Kidney failure. Ano sintomas ng kidney failure? Siyempre, yung pag-ihi, mabula. Pag-ihi, nagkakaproblema, nag-iiba kulay ng balat, tumataas ang creatinine. Pag pina-check nyo, magpa-check po kayo urinalysis. Mura lang, marami makikita sa urinalysis. Makikita kung may protein sa ihi, baka may sira na yung kidneys. May sugar sa ihi, diabetic yon. Maraming white blood cells sa ihi, may UTI yon. Maraming red blood cells sa ihi, o pwedeng may kidney stones. So, yan talaga, kidneys. Delikado kidney failure. Inom ng maraming tubig, 8 to 12 glasses. Huwag magpapadehydrate. Ayan na naman tayo. Tigil sa sigarilyo. Number 1 cause of kidney failure, diabetes. Number 2, high blood. Number 3, mga glomerulonephritis, infection sa kidneys. Okay? Number 9, COVID. Okay? Sa lista. Nung kalakasan ng COVID, umabot siya hanggang mga number 4. Ngayon, pababa na siya. Meron pa rin naman COVID, may mga bagong variant. Since marami naman natamaan na, basta wag lang magkakaroon ng bagong variant na masyado matapang, marami namang may herd immunity na. Okay? Alam niyo na naman siguro symptoms ng COVID. Para din siyang trangkaso, pero sa senior, sa elderly, sa mahina katawan, sila ang tinatamaan. Number 10, TB. Yan, tuberculosis. Yan ang lista natin. 75 Filipinos namamatay sa TB every day. Maraming may TB. TB, mahina ang baga. Okay? Immune system, mahina. Yung mga may diabetes, ibang sakit, madalas tamaan ng TB. Yung mga bata, pwede magkaroon ng primary complex, mahina ang baga, nahawa sa matanda. Or pwede yung matanda, nahawa sa bata. Mga may HIV, mahina ang baga. Sa Pilipinas, yan ang problema natin, TB. Pag ubo, baka may dugo. Pag x-ray, nakikita, nakakahawa ang TB, avoid crowded areas. Usually, mas mahirap ang pasyente, mas mahina ang katawan. Siyempre, mas payat, mas kulang nakakain nila, hindi nakakapa-check up, mas dikit-dikit yung bahay, mas mabilis maghawa. Okay? So, depende rin sa trabaho pag dikit-dikit. Sa mayayaman na bansa, sa Amerika, halos wala ng TB, konting-konti na lang. So, yan ang sintomas. Lagnat sa hapon, fatigue, chest pain, weight loss. Okay? Gamutan sa TB, ang gamutan sa TB po, 6 months. So, hindi makukuha sa 1 week or 2 weeks na pag-inom. Antibiotics din siya, pero minimum 6 months, merong 9 months, merong 12 months pa. So, kailangan tapusin ang gamutan. Number 11, killer, accident. Actually, dati parang number 5 siya. Bumaba kasi nung nag-lockdown, mas nabawasan. Pero I think, tataas na naman ulit to. Road accident sa mga motor, diba? Sa kotse, bangga, Ano yung pinaka-cause of accidents? Nakikipag-usap,
habang nagda-drive. Yan. Gumagamit ng cellphone habang nagda-drive. May nakitang billboard na sexy. Hindi naman sexy. May tinitingnan. Ayan, no? May tumitingin sa labas. Kumakanta, sumasayaw sa kotse. Kaya nabangga. Ayan, no? Grooming. Nag-aayos ng buhok. Reaching for an object. May kinukuha ka habang umaandar. Yan ang mga cause of accidents. Mobile phone, speeding, under the influence of alcohol or drugs. Ito sa Malaysia to. Bad weather, beating the red light. Nako, beating the red light. Reckless driving. Hindi na may maintain ang kotse. Pagod, antok. Diba? Pag antok, tulog mo na. Distracted driving. Maraming mga music, masyado malakas. Kaya follow tayo. Kailangan may mga protection. Helmet, seat belts. Last, number 12, killer disease sa Pilipinas, liver disease. Okay. Actually, lahat to marami. Oo, liver disease. So, pwede magka-fatty liver sa umpisa. Tapos, pag nag-liver cirrhosis, delikado na po. Nakamamatay na liver cirrhosis. Nagtumigas na yung buong liver. Bakit tumigas? Sa alak po. Alak, pwede ring mga infection. Meron din mga hepatitis B na lumala. So, liver cirrhosis, weight loss, jaundice, madilaw ang mata, madilaw ang katawan. So, nag-umpisa as healthy liver, tapos, next, pwede maging fatty liver. Dami na may fatty liver ngayon sa kinakain, puro mamantika, matatamis, matataba. From fatty liver, magiging fibrosis of the liver, magiging cirrhosis. Pag cirrhosis, lalaki na ang tiyan. Magkaka-problem na. So, anong risk factor? Ba't nasisira ang atay natin? Alak. Okay, fatty liver. Minsan, paracetamol safe. Pero dahil daming paracetamol sa lahat ng bahay, minsan na-overdose. Kaya pa nasobrahan ng paracetamol, masama sa liver. Heart disease ito. Unprotected sex kung kani-kanino, pwede rin masira ang liver. Hepatitis B infection. So, check up, bakuna for hepatitis B, vitamins, iwas sa alak, exercise, meron mga aflatoxin, ang mga nasisira na pagkain. Okay. So, sana nakatulong po to. 12 killer diseases. Ang purpose po nito, syempre, kung gusto natin tulungan yung kababayan natin, gusto natin makaligtas ng pinakamaraming tao, syempre, focus tayo sa number 1. Diba? Focus tayo sa pinakamaraming namamatay kung ano man yun. Diba? Dito, ang dami namamatay. 60 to 80,000 in a day. So, pag ito tinarget mong heart disease, marami ka masisave ng buhay. Unahin natin itong mararami. Tapos, meron pa dito mga maliliit. Mga pagbubuntis, nervous system, sa ulcer, and other causes of death. Pero mas konti na siya dito. So, focus tayo dito para maraming matulungan ang kababayan natin. Salamat po.